Magandang gabi po mga kapatid at salamat sa ating Panginoon na muli tayo po ay may pagkakataon na magkasama-sama via Zoom upang hindi lamang umawit at manalangin kundi mag-aral din ng kanyang mga salita. At salamat sa ating mga facilitators na matyagang nag-facilitate ng mga group discussion. So tayo po ay magpapatuloy sa pag-aaral natin ng Grace, Faith, and Obedience. At ito po ay Part 2B. At God willing, matapos po natin ito ngayong gabi. Share ko lang po sa inyo yung aking screen. Ayan. So, bago po tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo sandali. Aming Amang Diyos, aming Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan sa mga oras na ito. At bilang magkakapatid, sama-sama po kaming dumudulog sa iyo at humihiling ng iyong gabay at ng iyong pagtuturo sa amin. Bigyan mo po kami ng kaliwanagan sa aming mga pag-aaralan sa gabing ito. Nawa po, O Diyos, hindi lamang ito maging parte ng aming karunungan, kundi anuman ang aming matututunan ay amin pong maipamuhay ito at maibahagi din sa mga taong nangangailangan. Pagpalain mo po ang aming pag-aaral ngayong gabi. Po ang aming panalangin sa pangalan ni Yeshua. Amen. So part 2B na po tayo. At dito ho tayo nagtapos nung nakaraang Biyernes, no? Obedience begins in the heart. As we have learned, God is concerned with inner alignment, which means ang dapat po ang nagdadrive sa ating pong behavior ay kung ano ang laman ng ating puso. At yung ating pong pagsunod ay hindi panlabas, kundi ito po ay bunga ng ating pong pagsunod bilang ating pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Natalakay na nga po natin nung nakaraan na nagsimula ang lahat sa grace ng Diyos at ang naging response natin doon ay ang ating faith sa Kanya at bilang ebidensya na totoong meron tayong pananampalataya sa Kanya ay nakita ito sa ating pagsunod. At ano po yung ating sinusunod, yung kanyang mga instructions. Ano po yung instruction? Yun ang Hebrew word nun ay ang Torah. So kaya hindi natin talaga pwedeng baliwalain, no? Yung Old Testament na sinasabi natin dahil doon nakapaloob kung ano mga instructions ng Diyos at ito ay ni-reinforce lang pagdating sa New Testament, no? So, pero ano ba ang nagtulak sa Diyos para tayo po ay bigyan ng favor na hindi natin pinagtrabahuan, hindi natin na-earn? At yun po ay walang iba kundi ang pag-ibig niya sa atin. No, kamangha-mangha po yun dahil sa kabila na ang tao ay sumuway sa kanya, nilabag ang kanyang utos at ang kaparusahan ay dapat kamatayan, pero ang Diyos po ay nahabag sa sangkatauhan at bunga nito ay nagkaroon po, binigyan niya tayo ng favor sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus, na siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Siya ang umako ng ating mga kasalanan at umako ng kaparusahan dapat para sa atin. So yun po ay yun ang favor ng Diyos, yun ang grace ng Diyos. At yun po ay dahil sa pagmamahal niya sa atin. Kaya naman po, ine-expect ng Diyos na because He first loved us, we will also love the Lord. At ang kapahayagan ng ating pagmamahal sa Kanya
ay ang pagsunod sa kanyang instructions. So kaya ito po ay yung pagsunod natin sa Diyos, no, yung ating obedience sa Diyos ay hindi pagpapakitang tao, kundi ito po ay bunga ng na buong magandang relasyon between God and man, no? So dito po tayo nagtapos nung nakaraang Biyernes at bilang pagpapatuloy ay talakayin po natin itong persistent disobedience and the warning of Scripture. So, bagamat tayo po ay nakatanggap ng pabor sa Diyos, ng kanyang grace, at tayo po ay nanampalataya sa kanya, at bilang pananampalataya, ang evidence nito ay ang ating pagiging obedient. Ngunit alam po nating lahat na simula nung na-born again tayo hanggang sa mga oras na ito, hindi naman po talaga 100% na nagiging obedient tayo, no? Wala po akong I don't know about you, pero wala po akong kilalang tao na simula nang na-born again ay hindi na nagkasala, hindi na nag-disobey sa Diyos. Pero uh, merong meron tayong freedom, no, whether to disobey or obey the Lord. Pero tayo po ay binigyan ng ng babala, no, sa mga salita ng Diyos. Ay nalipat po ba sandali? Yan. Binigyan tayo ng babala na ang patuloy na pag suway sa Diyos ay isang act of rebellion ito, no? Kaya nga po ang scripture, binigyan tayo ng warning. Sabi po sa Hebrews 10:26 to 31, basahin ko lang po. Wala po dyan sa screen. For if we go on sinning, ito po sa Hebrews 10, no, verse 26. For if we go on sinning deliberately, ibig sabihin talagang sinasadya mo na. Alam mo ng kasalanan, alam mo ng pinagbabawal ng Diyos yon, iniutos ng Diyos, huwag mong gawin, ginagawa mo pa rin, no, deliberately. At sabi po sa Hebrews 10 verse 26, for if we go on sinning deliberately after receiving the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins, but a fearful expectation of judgment. So kapag nagpatuloy ho tayo sa paggawa ng kasalanan deliberately, sa kabila ng alam na natin na yun ay pagsuway sa utos ng Diyos, sa instruction ng Diyos, pero deliberately ginagawa pa rin natin, no? Ano po ang sabi diyan sa atin? Ang may expect natin ay judgment na, no? Dahil wala nang pwede pang ihandog na sakripisyo. Inihandog na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Yun na yung kasukdulan. Wala na pong iba na pwede pang itubos sa kasalanan ng taong patuloy at patuloy na gumagawa ng kasalanan sa kabila ng alam niya na kung ano ang katotohanan, no? Naturuan na siya, katulad doon natin, naturuan na tayo, nakita na natin sa salita ng Diyos, pero yun ang instruction ng Diyos, yun ang pinapagawa ng Diyos, yun ang ayaw ipagawa ng Diyos, pero deliberately, no, ay sumusuway pa rin tayo, then we can expect judgment and a fury of fire, sabi po sa Hebrews 10, and a fury of fire that will consume the adversaries. Anyone who has set aside the law of Moses, pakinggan niyo po ito. This is in the New Testament, in the book of Hebrews. Sabi po, anyone who has set aside the law of Moses. So ito yung mga tao na they sin deliberately. They set aside the law of Moses, no? Kaya ang tinutukoy dito ay ang pagsuway sa instruction ng Diyos, ang pagsuway sa Torah, ay yun ay pagse-set aside ng
batas ni Moses o yung utos ng Diyos, no? Sabi diyan, anyone who has set aside the law of Moses dies without mercy on the evidence of 2 or 3 witnesses. How much worse punishment do you think will be deserved by the one who has trampled underfoot the Son of God and has profaned the blood of the covenant by which he was sanctified? So, ibig sabihin, kapag ikaw ay deliberately sumusuway sa salita ng Diyos, sa utos ng Diyos, sa instruction ng Diyos, no? Para mo na ring para mo nang sabi po tayo, parang you trampled underfoot the Son of God and has profaned the blood of the covenant. Ang bigat pala, no? Ang bigat pala nung kapag ang isang tao ay deliberately, alam niya ng kasalanan, ginagawa niya pa, ay para po daw ang inihahambing ito sa para mong tinapaktapakan ang anak ng Diyos. Ang bigat, no? And profane the blood of the covenant. Kumbaga yung itinigis na dugo ni Jesus, binabaliwala mo yon. By which he was sanctified and has outraged the Spirit of grace. Wow, no? So, for we know him who said, vengeance is mine, I will repay. Sabi ng Diyos. And again, the Lord will judge his people. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. So, ibig sabihin, kung inaakala ng tao na makakaligtas siya, mapapalampas ng Diyos yon, yung kanyang patuloy na pagsuway, deliberately, kung nagko-commit ng kasalanan, kahit sa kabila ng alam niya na ang instruction ng Diyos at ang patuloy pa rin niyang sinusuway, ang utos ng Diyos, patuloy niya pa rin sinusuway, well, ang sabi ng Diyos, vengeance is mine. Magbabayad at magbabayad yung tao na yon. Kaya binawarningan tayo ng scripture, no? So, tandaan niyo po, ang kausap dito ay mga Christian. So it is very possible po, no, na ang isang kahit na Christian na ay deliberately sumuway pa rin sa utos ng Diyos. Pero huwag mong aakalain na makakaligtas ka. Huwag mong aakalain na makakalibre ka. Huwag mong aakalain na makakalimutan ng Diyos yon. Dahil ang sabi po ng Diyos, vengeance is mine. Magbabayad at magbabayad ang isang taong patuloy na sinasadya niya na ang paggawa ng kasalanan sa kabila ng alam niyang kasalanan yon. Okay? So, andali po. May ibang napindot. Okay. So ito yung tinatawag na high-handed sin, no, sa Numbers chapter 15. Ang ibig sabihin po niya, no, ay alam mo ng kasalanan, ginagawa mo pa. At sinasadya mo, hindi yung nagkamali ka lang, kundi talagang sinasadya mo na. So kaya medyo mag-iingat tayo doon, no? Well, again, andiyan dyan lagi ang banal na espiritu to remind us, to convict us. Andiyan ang banal na espiritu to guide us in the scriptures, ipakita sa atin sa scriptures. Kaya mahalaga po yung tayo ay dumadalo sa mga gawain ng Diyos at nag-aaral ng salita ng Diyos kasi nare-remind po tayo sa pamamagitan noon, no? Let's move to the next slide. Ayaw gumalaw. Dali lang po. Ayan. Now, ito po ang isang maganda naman, no? Kapag ikaw naman ay patuloy na sumusunod sa kalooban ng Diyos. So, kung kanina nakita natin willful, no? Or deliberate, o sinasadya mo na ang sumuway sa Diyos, may nag-aantay na kaparusahan yon. Pero
Sa kabila nung kapag ka naman ikaw ay patuloy, no, sinisikap mo talaga kahit na medyo mahirap, kahit na medyo challenging, nag-struggle ka, pero patuloy mo pa rin sinusunod ang salita ng Diyos. Napakaganda po nitong sinabi sa Exodus chapter 19 verse 5. Basahin ko po. Sabi, "Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, no, you shall be my treasured possession among all peoples, for all the earth is mine." No, remember, sinasabi ng Diyos ito sa bayang Israel. At ang sinasabi ng Diyos sa kanila, pag sinusunod niyo ang aking tinig, ibig sabihin, sinusunod niyo ang aking instruction, at tumutupad kayo sa ating kasunduan, ang sabi ng Diyos, you shall be my treasured possession among all peoples. So, ibig sabihin, sinasabi niya doon sa mga Israelita, sa dinami-dami ng tao sa buong mundong ito, kayo ang aking treasured possession, no? Pero magiging treasured possession ko lang kayo kung, no? Sabi diyan, if you will indeed obey my voice and keep my covenant. Sumusunod kayo sa aking iniuutos at tumutupad kayo sa ating kasunduan. You are my treasured possession. Pero kung hindi, siyempre, hindi ko kayo treasured possession. And this does not only applies to the Israelites. This also applies to all of us because we are God's people. Di ba? So kaya po mga kapatid, kahit tayo na mga simpleng mamamayan lang, mga simpleng tao lang, pero tayo po ay sumusunod tayo ay obedient sa Word of God, obedient sa instruction niya. At iniiwasan natin ang paggawa ng kasalanan. Ang sabi ng Diyos, sa dami ng tao sa mundong ito, you are my treasured possession. Ibang klase yun kapag ang Diyos ang nagsabing, you are my treasured possession. Di ba? Sabi po doon sa Deuteronomy 26:18, and the Lord has declared today that you are a people for His treasured possession, as He has promised you, and that you are to keep all His commandments. Laging nakakabit po yun, no? Yung keep all His commandments. So, ibig sabihin, conditional yon. Nakakondisyon yon na tayo o ang mga Israelita ay magiging treasured possession ng Diyos. Nakakondisyon yon sa kung kayo ay obedient sa aking mga iniuutos at tumutupad kayo sa ating kasunduan. So kaya ano po yun, no? Conditional yung pagiging treasured possession ng Diyos. Nakaangkla po yun sa obedience. Now, siyempre, kaya po natin ginagawa, kaya po ginawa ng Diyos yon sa atin na nagbinigyan niya tayo ng favor and binigyan niya tayo ng instruction para alam natin kung paano tayo mamumuhay, no? But dahil mahal niya tayo, then at the same time, ina-expect ng Diyos na tayo ay mamahalin natin siya. At ang pagmamahal natin sa Kanya ay ine-express natin sa pamamagitan ng pagsunod natin sa kung ano ang commandment niya, kung ano ang iniuutos niya. At ang sabi naman ng Diyos, kapag ginagawa naman natin yung sinusunod natin, kung ano ang iniuutos niya, treasured possession ko kayo. Kumbaga, kung ano ba ginagawa ng isang tao kapag yung tinetreasure niya yung isang possession, iniingatan niya yan, di ba? Kumbaga sa atin po, kung meron tayong mga treasured possession, kunyari, may mga alahas tayo na talagang tinetreasure natin, mahalaga sa atin yung may sentimental value. Talagang ano yun, iniingatan natin, tinatago natin, nililinis natin, lagi natin tinitingnan, lagi natin sinisiguro na nandoon siya sa kanyang lalagyan. So because treasured possession natin yon. So
Now, tayo po, as treasured possession ng Diyos, siyempre, nandun lagi ang mata ng Diyos sa atin. Laging nandun ang kanyang pag-iingat, nandun ang kanyang pagpapala, nandun ang kanyang biyaya. Pero again, ulitin ko po mga kapatid, no? Ano po 'yon? Nakakondisyon po 'yon doon sa kung tayo ay obedient sa kanya. Now, Paul also stated that obedience is associated with being the Lord's possession. No? Ulitin ko po. Paul also stated that obedience is associated with being the Lord's possession. Sabi po sa Titus 2:14, who gave himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for himself a people for his own possession who are zealous for good works. No? Now, Peter also wrote that not being disobedient and being in the light, or meaning walking in the law, is what makes us the Lord's possession. Sabi po dun sa 1 Peter 2, verse 8 and 9, and a stone of stumbling and a rock of offense. They stumble because they disobey the word, as they were destined to do. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light. No? So napakaganda po nun na binanggit sa atin ng 1 Peter chapter 2 verses 8 and 9. So, move po tayo sa susunod, no? Let's look at obedience and righteousness. Obedience and righteousness. You know, obedience is practicing righteousness. So, and righteousness has a behavioral expression. Kung natatandaan niyo po mga kapatid, no, na pinag-aralan natin sa Leviticus, paano ba maging righteous? Paano ba maging holy? Tinatalakay po natin yung holiness, di ba? Ang holiness is nakita natin napaka-practical at pwedeng gawin, no? So nandoon po inisa-isa sa atin sa Leviticus kung ano yung mga gusto ng Diyos sa pag-worship sa Kanya, gusto ng Diyos sa pag-offer sa Kanya, maging sa pagkain kung anong nais ng Diyos na kinakain ng Kanyang mga tao at kung paano kakainin. So, this is righteousness. So, kaya po, when we are obedient to God, no? When we are obedient to His instructions, when we are obedient to His commandment, we are actually practicing righteousness. No, that is righteousness. Obeying the word of God, obeying the instructions of God. So kaya obedience po is righteousness. No? Obedience is righteousness. At makikita natin dyan sa mga different scriptures po na yan on your screen na ang pagsunod sa Diyos, kung ikaw ay sumusunod sa Diyos, ibig sabihin, you are righteous. No? Kaya hindi po ito, lip service. Hindi po ito outward pakitang tao lang. Kundi talaga pong galing sa puso, dahil sa relasyon sa Diyos, at pero nakikita ito sa ating behavior. No, yung righteousness na ito nakikita sa ating behavior. Tandaan niyo po, no? Obedience is righteousness. Okay? Obedience is righteousness. Now,
there are two complementary aspects of righteousness. Ano po yung isa? Unang-una, imputed righteousness. So ito po yung nung tayo ay nanampalataya sa Diyos, God imputed upon us His righteousness. Okay? And that is during salvation. But when we practice righteousness, or when we practice obedience, that is righteousness. So dalawang aspect po ng righteousness. Yung isang righteousness ay inimpute sa atin, no? Inilagay sa atin ng Diyos. Ng panampalatayanan natin ang Panginoong Hesus, ang righteousness ng Diyos ay inimpute niya sa atin. Now, dahil tayo po ay saved na, dahil tayo ay ligtas na, at tayo po ay nag-o-obey sa Diyos, yun po ay righteousness din. Pinapractice natin ang righteousness, no? So, now, but don't forget po, no? Don't forget that we are saved by grace alone. No? We are saved by grace alone. And we live out righteousness through obedience. Okay? Hindi po tayo, bagay, alam nyo ng lahat ito, hindi tayo naligtas dahil sa batas, sa law, naligtas tayo dahil sa grace ng Diyos. No? Pero dahil ligtas na tayo, then ine-expect po na tayo ay magiging obedient. At kung tayo ay obedient, ibig sabihin po, kinakikitaan tayo ng righteous living. No? So, kaya po ang righteousness is through faith, no? And don't forget, the law cannot save us. But the law is important, mga kapatid, para i-guide tayo kung paano tayo mamumuhay bilang mga saved, bilang mga ligtas o bilang mga anak ng Diyos. Okay? Another thing, not only that obedience is righteousness, obedience is to be our delight, mga kapatid. Obedience is to be our delight. So, ano po ang sabi sa atin dyan sa Psalm 1 verse 2? Delight in the law. No? At in Proverbs 29 verse 18, blessing in keeping the law. There is always that blessing when we keep the law of God. In Romans 7:22, sabi po dyan, no? Delight in God's law. So, kaya po napakahalaga, no, na alam natin kung ano yung law. Kasi how can we delight in the law of God if we do not know the law? And ano ang susundin natin kung hindi natin alam kung ano ang law, kung ano ang instruction ng Diyos? Kaya dahil alam na natin ang instruction ng Diyos, ang commandment ng Diyos, dapat ang pagsunod po ay hindi mabigat sa kalooban. Dapat ang pagsunod ay kinalulugdan natin, kinasasabikan natin. No? Sabi nga doon, ulitin ko lang sa Psalm 1 verse 2, sabi po ng psalmist, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Dahil po kinalulugdan niya ang pagsunod sa batas ng Diyos, minimeditate niya ito day and night. No? Kaya if we delight in the law of the Lord, it is expected of us that we meditate on it day and night. Kasi
kinasasabikan nating sundin eh. Kaya gusto nating malaman kung ano yung batas ng Diyos, kung anong inuutos ng Diyos. Kaya natin kinasasabikan dahil sinasasabikan natin na masunod, no? Masunod. Sabi nga po sa Psalm 119 verse 35, lead me in the path of your commandments, for I delight in it. Wow! Ganito po ba prayer natin? Sabi nung psalmist sa Psalm 119, lead me in the path of your commandments. Lord, dalin mo ko. No, dalin mo ko doon sa mga utos mo. Bakit? Sabi niya, for I delight in it. Kumbaga, sino po ba sa atin ang yung mga anak natin o tayo no mga ano pa tayo, mga bata pa tayo, di ba? Pagka guutos na ang nanay, tatay natin, nako, kanya-kanyang tago na 'yan. Di ba? Kanya-kanyang iwas na 'yan. Kasi uutusan na naman ako. Pinaghuhugas ka ng pinggan. Sino po sa atin ang kinalulugdan natin? Iniintay-intay natin na utusan tayong maghugas ng pinggan. Iniintay-intay natin na utusan tayong maglinis ng bahay. No? Hindi po eh. Natandaan ko noon, kanya-kanyang iwas yan eh. Gusto kakain lang, gusto titira lang sa bahay, pero ayaw maglinis, ayaw maghugas ng pinggan. Gusto magsusot na magandang damit, malinis, ayaw naman maglaba. Di ba? So, ito po, kaya hindi natural sa atin eh. Hindi po natural sa atin yung iniintay-intay ko kung anong iutos ng Diyos kasi gustong-gusto ko siyang sundin. Pero yun po ang ina-expect sa atin, di ba? Na gustong-gusto kong malaman ang batas ng Diyos dahil gustong-gusto ko siyang sundin. Ano, ipanalangin po natin mga kapatid na ganito ang maging puso natin na tayo ay talagang sabik na malaman kung anong instruction ng Diyos dahil gusto natin hindi para mapuno tayo ng karunungan kundi para gusto natin masunod, gawin kung ano ang ipinag-uutos ng Diyos sa atin. Di ba, mga kapatid? Now, remember, ito, paulit-ulit na naman to eh, no? Alam na ho natin lahat ito. Obedience brings blessing and eternal reward. Pero, andyan do, yung mga scripture references na nilagay ko, no? It's up to you now kung gusto nyo pong tingnan isa-isa yan. But, very simple. Straightforward po ang message sa atin. Obedience brings blessing and eternal reward. Pero kaalam nyo po, kahit na alam na natin yan, no? Na ang pagsunod ay bibiyayaan tayo ng Diyos. Pero sa totoo lang po, marami pa rin Kristiyano, hindi tayo exempted diyan. Na sumusuway pa rin tayo eh. 'Di ba? Kumbaga matigas pa rin ang ulo natin. Pero alam natin na pag sumunod tayo, blessing ang kasunod. Di ba? So, at alam natin na hindi naman yun ang magliligtas sa atin, pero alam natin na mayroong reward yun eh. Kaya nasa atin po ang ating, kumbaga, nasa atin ang pagpili. Basic ito, alam na nating lahat yan. Pag sinunod ko, ibe-bless ako ni Lord. Pag hindi ko sunod, then hindi niya ako ibe-bless. Pag patuloy ako nag-disobey sa Kanya, patuloy kong sinusuway ang Diyos, then dadating ang time na tatanggapin ko ang karampatang kaparusahan. So kaya nasa atin po, tinuturuan tayo ng Diyos. Pero hindi niya tayo pinupwersa. Tayo ang magdidesisyon. Mag-obey ba ako sa Lord or magpapatuloy akong sumuway sa Kanya? And yet, alam na natin, pag sumunod ako, i-reward ako ng Diyos. May blessing na kasunod yun. Pag hindi ako sumunod, may punishment. Pero sad to say, meron pa rin po tayong kahit na ganoon, alam na natin yon, pero may mga pagkakataon po na sumusuway pa rin tayo. Pero dyan po papasok ngayon ang grace ng Diyos naman.
Talagang ano no? Napakabuti po ng Diyos sa atin, mga kapatid eh. Saan pa tayo lalagay diyan, di ba? Now, so here is the core biblical conclusions. Remember, obedience is our purpose. So, kaya po tayo nilikha ng Diyos upang sumunod sa Kanya, upang mahalin siya. Kaya niya tayo minahal ng una. At ang obedience na ito is evidence of faith. Kung talagang sinasabi nating may pananampalataya, nananampalataya tayo sa Diyos, then nakikita po yon sa pagiging obedient natin. At ito pong obedience natin na ito ay nagpapahayag ito ng pag-ibig sa Diyos. Kasi kaya natin siya sinusunod kasi mahal natin siya eh. No? Not primarily because ibe-bless niya tayo. Eh, ano po yun eh. Natural act na ng Diyos yun na kapag sinunod siya, ibe-bless niya talaga eh. Pero hayaan ho natin na ang pagsunod natin ay dahil mahal natin siya. Kumbaga po parang sa magulang natin, ba't natin sinusunod ang nanay at tatay natin? Hindi dahil pinag-aaral tayo, hindi dahil dinadamitan tayo, hindi dahil binubuhay tayo, kundi dahil mahal natin siya, dahil tatay at nanay natin siya. So, ganun din po sa ating Panginoon na ang pagsunod natin sa Kanya ay bunga ito ng pagmamahal natin sa Diyos. At ang pagsunod sa Diyos ay expression po ng ating pananampalataya at ng righteousness, ng holiness. No? Nakikita po ito. Nahayag ito, hindi ito sinasabi lang ng labi. And again, obedience brings joy, blessing, and reward, mga kapatid. So, for our closing illustration, faith in action. Faith is proven by what we are willing to trust God with. Obedience is visible faith. At yan ay makikita po natin sa mga following scriptures, Acts 5:29 and Proverbs 10:8. No? So, yan po nagtatapos mga kapatid ang ating pag-aaral sa grace, faith, and obedience. At idalangin niyo po mga kapatid na kasi iniisip ko po na ang susunod na tatalakayin natin ay yung mga mahihirap na mga mahihirap na mga letters ni Paul na mahihirap intindihin. No? Pero pinag-iisipan ko pa po ipag-pray natin mga kapatid. Okay? So with that, tayo po maraming salamat sa inyo pong matyagang pagsunod at pakikinig. At sa pagkakataon pong ito, tayo ay magsara sa panalangin at pangunahan po tayo ni Han sa closing prayer.